Alright, welcome po dito sa Financial Literacy sa International Marketing Group or IMG. Ako po pala si Nilo Padrilan, isang financial educator. So, isi-share ko po sa inyo ang Build a Solid Financial Foundation na dapat meron ka at meron din ang pamilya mo. Para pagtanda natin, magkaroon tayo ng komportableng buhay at hindi na tayo magtrabaho habang buhay kasi pagtanda natin, mahina ng katawan natin at syempre, ayaw natin na dumating sa point na tayo ay magtatrabaho habang buhay. So, itong building blocks na 'to ay ito yung paraan para tayo ay umasenso at yumaman. So, isa-isahin natin. So, investment. Ang investment makakatulong 'yan pagtanda natin lalo na siyempre wala na tayong trabaho no'n. So, kailangan meron tayong passive income na may papasok sa atin pa ring pera kahit na tayo ay matanda na at hindi tayo aasa sa mga magulang or anak, apo or kamag-anak. So, kailangan natin mag-invest habang maaga pa. So, may mga investment vehicle tulad ng stock market, mutual fund, Pag-ibig MP2, at real estate or business. Depende sa yung financial goal o sa laki ng yung pangarap. So, para malaman natin kung magkano yung general computation ng investment is yung annual income mo times 20. So, ngayon pa lang, simulan mo nang mag-invest habang may kinikita ka pa at malakas pa para pagdating ng araw meron kang investment na magagamit. Then is emergency fund. At least 3 to 6 months of monthly living expenses dapat makapag-ipon tayo ng emergency fund. Kasi para pagka mawalan tayo ng trabaho, masunugan, or mabahaan, meron tayong pagkukunan. Kasi kung may emergency fund ka, hindi mo mababawasan yung investment mo. Hindi mo makukuha agad at hindi ka magkakautang kasi may emergency fund ka. Yun ang maganda kapag tayo ay habang nagtatrabaho, nag-iipon tayo ng pang-ating emergency fund, lalo na kung mawalan tayo ng trabaho, 'di ba? And then manage our debt, 'di ba? Ito yung anay na sumisira sa ating financial house. Okay? Ngayon kapag meron kang utang, ito yung sumisira sa pag-build ng ating financial foundation. 'Di ba sa bahay kapag may anay, 'di ba 'yan yung sumisira sa bahay natin. So ayaw natin na merong anay sa financial house. Kaya kapag na-zero out mo yung utang mo, ang pera mo na lang ay ilalagay mo sa emergency fund or sa investment. Kaya importante habang tayo ay bata pa is ma-zero out natin yung utang at pagtanda natin wala na tayong iisiping mga utang. Okay? And next, life insurance. 'Di ba? Lahat naman tayo ay darating sa point na magde-departure. Ngayon, so kailangan may maiiwan sa pamilya natin na income. So para hindi mahirapan yung pamilya or maging kawawa or patuloy pa rin na mag-aaral yung mga anak, dapat meron tayong life insurance. Kasi yung life insurance, income replacement. Hindi mapapalitan yung buhay ng namatay ng life insurance pero mapapalitan naman yung income. So para malaman natin yung computation, yung general computation, so annual income times 10. Ano po? Okay. So, yung life insurance, napakaganda niyan, nagbibigay ng peace of mind. At siyempre, hindi naman natin alam kung kailan tayo magde-departure sa mundong ito. So, kailangan handa tayo. Hindi lang pinoproteksyonan natin yung ating life sa pamamagitan ng life insurance. Dapat proteksyonan din natin ng ating kalusugan by having proper healthcare. So, dapat meron kang short-term healthcare at long-term healthcare kasi mahal magpagamot at magastos magpa-ospital sa Pilipinas. At yan yung uubos ng savings ng isang tao. Dahil marami ang mayayaman, pumasok sa ospital, na-admit, nagkasakit. So, paglabas ng ospital, naubos ang savings. So, marami kasi na ipaglalaban talaga yung buhay ng tao para lang madugtungan. So, ibebenta yung mga gamit, lupa, sasakyan. So, dahil doon, naubos ang savings kasi walang healthcare fund or HMO. So, dapat meron tayong healthcare para maproteksyonan yung ating kalusugan, para maagapan yung ating mga nararamdaman. Okay? So, ang projected
na computation yan or yung general computation na dapat meron tayo sa healthcare ay annual income times 10. Okay? So next is increase cash flow. So hindi mo mapopondohan 'tong mga life insurance, healthcare, or mababayaran yung utang or magkaroon ng emergency fund or magkaroon ng investment kung hindi natin tataasan yung ating income. Kung aasa lang tayo sa ating salary, 'di ba? 'Di ba 'pag ikaw pumunta ka sa probinsya o nagbiyahe ka, sumakay ka ng sasakyan, yung sasakyan may spare tire yan na isa. So gano'n din dapat tayo, dapat meron tayong extra income, hindi lang iisa. Para 'pag nawalan tayo ng trabaho, may nagkasakit, may namatayan, o may emergency, so mapopondohan natin 'tong mga building blocks na 'to. Ano po, so dito matutulungan tayo ng IMG kasi sa IMG may investment, may business side na makakatulong sa atin at marami ng paraan para kumita ng pera online at offline. So, ikaw na lang ang maghahanap ng opportunity na para sa'yo. At dito sa IMG matutulungan ka. Okay, so kailangan natin i-increase ang cash flow. Paano? Magdagdag ng pagkakitaan at magbawas ng mga hindi naman kinakailangan. Ngayon, paano ba mag-build ng solid financial foundation? Hindi naman po kasi mag-start tayo sa taas, papaba. Kasi 'di ba 'pag nagpatayo ng bahay, ano po, wala naman nagsimula sa bubong papunta sa baba sa pinakapundasyon. So kailangan ground going up. Ano po, pataas. Increase cash flow, healthcare, life insurance, management, emergency fund, at investment. So papakita ko sa inyo. So yan po. So increase cash flow, healthcare, life insurance, bayaran ng utang, magkaroon ng emergency fund, at investment going up. So ganito po ba ang inyong financial foundation? Nabuo nyo na po ba? So kung hindi pa, be part of IMG. Kasi sa IMG, tuturuan kang magkaroon ng increased cash flow, meron kang access sa healthcare, ito yung Kaiser, HMO, na meron ng healthcare, life insurance, at investment. So madya-jumpstart mo na yung tatlo sa pag-build ng solid financial foundation, and then tuturuan ka na lang na makawala sa utang, magkaroon ng emergency fund, at may access ka din sa investment, sa life insurance. So i-message mo lang ako, Nilo Padrilan, or kontakin mo yung taong nag-share nito sa'yo, yung IMG member, para mag-guide ka niya. So dapat meron tayong strong financial foundation, hindi lang ikaw, pati ang bawat miyembro ng pamilya, para hindi maging mahirapan sa pera or pagre-retiro. Para anumang unos o bagyo na dumating sa buhay, ready tayo at matibay yung ating financial house. Matatag at hindi guguho basta-basta. So thank you for watching. Follow me for more.